Masama ba ako kung sasabihin ko na nakita ko ang asawa ko bilang pasanin, hindi bilang partner? Lagi na lang kasi akong umiiyak at sobrang pagod and honestly, I feel so drained. Matagal ko na tong kinikimkim. Ayoko kasing maging pabigat sa friends or family ko pagdating sa issues naming mag-asawa. Ako si Lynette. Married ako kay Mark. We've been together for 8 years pero simula nung ipinanganak ang daughter namin, parang nawalan ako ng tiwala sa kanya kahit sa simpleng bagay. Quick background, when I was 19, aksidente ako. Isang truck driver na nakatulog at bumangga sa kotse ko. Parang naging scrap metal yung kotse habang andun ako sa loob. May mga bakal sa katawan ko kaya every time dumadaan ako sa TSA scanner, parang Christmas tree akong umiilaw. May mga araw na okay akong gumalaw pero may mga days din na sobrang hirap. Ginamit ko ang part ng settlement money ko para bilhin fully yung bahay namin at ipa-adjust para sa needs ko kasi in time kakailanganin ko mag-wheelchair. I'm working in a software development kasi gusto ko talaga yung work and my company doesn't mind kung minsan sa kama ako nagtatrabaho on bad days. Yung asawa ko, he hasn't worked in 5 years. At first, okay lang. Dahil sa settlement money, paid off na yung bahay and okay naman sweldo ko. I even like the idea na lagi kayong magkasama. Siya yung in charge sa house chores. And nag-hire yun ako na maglilinis ng bahay. May weekly cleaning kami plus monthly deep cleaning para more bonding time kami. Pero simula nung nanganak ako, parang may something na nagbago sa kanya. May mga problema na simula nung nagka-baby kami. Sa kay baby, bumibili siya ng wrong size ng diaper. Mali yung timpla ng gatas, minsan baliktad ang paglagay ng diaper, nagkalat yung mga maruruming wipes, at nakakalimutan niyang isara yung mga cabinets. 3 beses na siyang bumili ng medyas at sapatos pero laging mali ang size. Kaya sa online na lang ako nag-o-order. Pagdating naman sa akin, tinulungan niya akong ayusin yung weekly pill organizer pero ilang beses na nalaglag sa sahig yung mga gamot ko. And eto, palagi niya akong binibigyan ng grapefruit na juice. Bawal yun sa akin. And dairy intolerant ako pero lagi pa rin niya nilalagyan ng gatas yung kape ko at yung burger nilalagyan niya ng keso. Ang dami na din niya nabasag ng mga gamit dahil sa carelessness niya. Nasira niya din laptop ko kasi nabitawan niya while packing. Even though I told him ako na mag-aayos ng mga electronics ko. Ang dami na din naming naitapon ng mga utensils kasi naiwan niya sa garbage disposal. Sinubukan niya ding ayusin yung head gasket ng car ko na nauwi sa totally sira ang makina. Sabi ng 2 mekaniko, hopeless case na, so bumili kami ng bagong kotse. And after 1 week, inatrasan niya sa garahe. Akala niya preno pero accelerator pala ang napindot. Ngayon, naging online streamer siya at mas lalong lumala ang problema. Gusto niya mag-stream as a hobby. At first, supportive naman ako pero napansin ko kapag sa sarili niya, sobrang maingat. Pero pag sa akin or sa anak namin, laging palpak. Pinakamatindi was 4 nights ago. Nag-stream siya ng 9 hours, ako naman nagtrabaho, kinuha ang anak namin sa summer camp, nagluto, pinakain yung bata, at inihanda sa pagtulog. Pagkatapos niyang tumulong kay baby, tinanong ko kung pwede siya magtapon ng basura. Sabi niya oo. After 2 hours, lumabas ako ng office. Ang init ng loob ng bahay. Oo, tinapon niya ang basura, pero iniwan niyang bukas ang pinto. At may burner pa na nakabukas. Walang laman yung maliit na kaldero. I told him at ang reply niya sa akin, akala daw niya nalock niya. Pero sa camera, malinaw na hindi. At tinanong ko din siya about sa stove. Sabi niya, plano niya magluto ng ramen pero nakalimutan niya. Tapos tinapon niya ang kaldero diretso sa lababo. Nakapatong sa favorite plate ng anak namin na natunaw. Doon ako sumabog at napasigaw ako, ano bang ginagawa mo? Nagulat siya. Tinanggal yung pot at inilagay sa countertop. Sinabi ko na lang hindi ko na kaya tonight. I just need to rest. Tapos naglabas siya ng baso, inilapag diretso sa mainit na burner. Napaiyak na talaga ako. Sabi niya, okay lang yan. Napapalitan naman yan. Pagod lang ako. Bakit ka umiiyak? Ang sabi ko sa kanya, kasi may pasan ako imbis na partner. Nagalit siya. Tinanong niya ako kung anong ibig kong sabihin. Pasigaw kong sinabi, kasi hindi kita mapagkatiwalaan sa kahit ano.
parang kailangan kitang bantayan lagi. Ako ang nagbabayad sa lahat ng pagkakamali mo. Hindi na kita nakikita bilang asawa. Pasan na lang kita. What happened next ay umalis siya, pumasok sa kwarto. Tinawagan ko si mama. Ikinuwento ko lahat. Sabi ni mama baka stress lang and nag-offer siya na iuwi muna si baby for a week para makapag-usap kami. Pero sinabi rin niyang masakit nga yung sinabi kong liability siya. Kinabukasan, sinabi ko sa asawa ko na kukunin ni mama si baby. Ang reply lang niya ay, okay. Simula noon, no communication na. Nasa garahe siya buong araw. Naglalaro, nagla-live, kahit pagkain sa garahe na siya nagpapadeliver. Ako ba ang may mali? Sobrang tigas ko ba? Nasira ko na ba lahat? Ako ba yung masama?